Ako si Ethan Carter, isang social affairs journalist mula sa New York Times. Ako ay 42 taong gulang at halos 20 taon na akong nagsusulat tungkol sa mga walang tirahan. Naglakad na ako sa madidilim na eskinita ng Los Angeles, nakipag-usap sa mga natutulog sa ilalim ng tulay sa Paris, at nakita ang mga nanginginig na bata sa ilalim ng nyebe sa Moscow. Alam ko kung ano ang itsura ng kahirapan at naniniwala akong mas naiintindihan ko ito kaysa sa karamihan. Kaya't nang utusan ako ng editorial board na lumipad sa Maynila upang magsulat ng isang espesyal na istorya tungkol sa mga walang tirahan sa Timog Silangang Asya, agad akong nagtaas ng kamay. Maliwanag sa isip ko ang mga imahe, masikip na kalye, maruruming batang pulubi, mga taong nakabaluktot sa ilalim ng flyover, amoy ng basura at usok ng tambutso. Inihanda ko ang aking kamera, ang aking notepad, at ang galit na ibubuhos ko sa pahina. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ng alas 4 ng umaga. Lumabas ako sa departure gate na puno ng kumpiyansa. Agad akong sinalubong ng mainit at maalinsangang hangin, para bang may nagbuga ng mainit na singaw sa aking mukha. Nagreklamo ako sa isip ko. Anong klaseng bansa ito na wala man lang air conditioning sa mga connecting hallway? Ngunit ang unang bagay na nakakuha ng aking pansin ay ang amoy, hindi amoy ng basura o ihi kundi ang bahagyang bango ng sampagita na nagmumula sa kung saan, hinaluan ng matapang na amoy ng Barako coffee. Kumunot ang noo ko. Ang ganitong amoy ay hindi dapat naroroon sa isang paliparan ng isang umuunlad na bansa. Sumakay ako sa unang taxi na nakita ko. Ang driver ay isang ngiting aso, nasa katanghaliang edad, na ang bawat ngipin ay nakikita. Magandang araw po. Bago lang po kayo sa Maynila, kuya? Tanong niya sa Ingles na may tono ng Pilipinong sobrang nakakainit ng loob. Sumagot ako ng maikli, Makati, at yumuko sa aking telepono. Wala akong ganang makipag-usap kaagad pag alis ng paliparan. Nang tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang mga motorsiklo na humaharurot, mga makukulay na jeepney na humaharang sa daan, mga taong tumatawid nang hindi tumitingin sa kaliwa o kanan. Agad kong itinaas ang kamera at kumuha ng litrato. Ito na, ang unang imahe ng kaguluhan na gagamitin ko upang buksan ang aking istorya. Ngunit pagkatapos ay may nakita akong huminto sa aking pag-iisip. Sa gilid ng bangketa, nakaupo ang isang matandang lalaki sa isang maliit na banig. Ang kanyang buhok ay puti, nakasuot siya ng sando mukhang isang pulubi. Sa tabi niya ay may 2 palapag na baunan na stainless at isang plastic cup na may orange na sagot gulaman. Ngunit ang nakagulat sa akin ay ang malawak na ngiti niya. Tumatawa siya ng malakas kasama ang isang tindera na nagtitinda ng kakanin na nakikipag-usap sa kanya. Pareho silang tumatawa hanggang sa lumuha. Walang malay akong pumindot sa shutter. Tumingin ang driver ng taxi sa salamin at ngumiti. Marunong po talagang ngumiti ang mga Pilipino, kuya, kahit minsan ay wala silang pera. Umungol ako. Marami na akong nakita. Mga taong ngumingiti dahil ayaw nilang kaawaan. Mga taong ngumingiti dahil wala na silang ibang mawawala. Tumawa ng mahina ang driver. Siguro po, pero minsan, ngumingiti sila dahil may pag-asa pa rin. Hindi ako sumagot. Hindi ako naniniwala. Narito ako upang patunayan na ang Pilipinas ay katulad lamang ng anumang umuunlad na bansa na may libu-libong walang tirahan, mga batang pulubi, at kawalang pag-asa na nakatago sa ilalim ng mga ilaw ng turista. Magsusulat ako ng isang artikulo na gigising sa mundo. Kinabukasan agad akong nagsimula. Naglibot ako sa mga lugar ng Makati, Bonifacio Global City, at Tondo. Nakita ko ang mga taong natutulog sa gilid ng kalsada. Oo, ngunit ang hindi ko maunawaan ay bakit lahat sila ay mukhang malinis? Bakit mukhang bago ang kanilang damit? Bakit sa tabi ng bawat isa sa kanila ay may bote ng tubig, merienda, at maliit na bentilador na sinisingil mula sa isang solar panel? Huminto ako sa harap ng unang pulubi na nakita ko, isang lalaki na mga 50 taong gulang, nakasandal sa pader sa ilalim ng isang flyover. Itinaas ko ang aking kamera, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay at mano muna. Ngumiti siya ng malawak at nagsalita sa Ingles na may tono ng Pilipino. Pwede po kayong kumuha ng litrato, kuya, pero pwede bang mag-selfie din tayo? Naguluhan ako, iniabot niya sa akin ang kanyang lumang telepono. Kumuha kami ng selfie at tumawa siya. I-post mo na sa Facebook, kuya. Tanong ko sa kanya kung araw-araw ba siya roon. Tumango siya. Opo, pero hindi ako nalulungkot. Araw-araw,
May nagdadala ng pandesal at kape. May mga madreng dumarating para manalangin. Tuwing Biyernes, may dumarating na Duyog Kitchen. Kumunot ang noo ko. Duyog Kitchen, ngumiti siya ng mas malawak. Opo kuya, ito ay isang programa na sinimulan bilang pambansang proyekto ng Pag-asa para tulungan ang mga walang tirahan sa buong bansa. May lugaw, tubig, sabon, at sipilyo araw-araw. Natigilan ako. Ano ito? Nagpatuloy ako sa paglalakad at nakakita ng isang maliit na karatula na nakasabit sa gilid ng pader, sulat kamay. Tulong at Kalinga Center, Malite District. Bukas 24 oras. May paliguan, tulugan, at pagkain. Tumawag sa 1669. Tumawa ako sa aking sarili. Ito ay isa lang siguro sa mga peking karatula na nakikita ko sa India o Brazil. Ngunit hindi ko pa alam na sa loob lamang ng ilang oras, ang pananaw sa mundo na binuo ko sa buong buhay ko ay tuluyang guguho. Hindi ko pa alam na matutuklasan ko ang isang himala na tinatawag na Pilipinas. Nang hapong iyon, nagpasya akong sundan ang karatula. Ang Tulong at Kalinga Center, Malite District, ay hindi hihigit sa 200 metro ang layo mula sa flyover. Ang gusali ay isang 3 palapag na apartment, pininturahan ng mapusyaw na asul. Sa harap ng pinto ay may malaking karatula na nakasulat, Bahay ng Pag-ibig. Sa ilalim ng karatula, may 2 maliit na babae na nagdidilig ng mga gumamela na nakatanim sa mga gulong na na-recycle. Pumasok ako ng walang katok. Sa loob ay malamig at tahimik ang air conditioner. Ang amoy ay malinis, walang amoy na kulob na nakasanayan ko sa mga shelter sa New York. May mga electric fan na dahan-dahang umiikot, nagpapakalat ng malamig na hangin na may halong amoy ng pandan. Ang malaking hall ay may humigit kumulang 30 asul na plastic na upuan na nakaayos sa bilog. Bawat upuan ay may nakaupo, ngunit walang nakabaluktot o natutulog. Lahat sila ay nag-uusap, tumatawa. Ang ilan ay naglalaro ng tong its, ang ilan ay naghihiko. Isang babae na nasa mga 50 taong gulang, nakasuot ng malinis na puting t-shirt, ang lumapit sa akin. Nagmano siya at ngumiti ng malawak. Hello, bago ka po ba dito? Tanong niya sa malinaw na Ingles. Nagulat ako. Hindi po. Ako ay isang journalist mula sa Amerika, nandito para mag-obserba. Ngumiti siya ng mas malawak. Isa pang journalist? Tatawagin ko lang po ang mga kuya, ate na makikipag-usap sa inyo. Wala pang 3 minuto, 3 staff ang lumabas. Lahat sila ay nakasuot ng asul na polo shirt na may logo ng Puso at Pag-asa Foundation. Ako si Ethan Carter, mula sa New York Times. Inabot ko ang aking calling card. Kinuha ito ng binata at ngumiti. Maligayang pagdating po. Ako si Kuya Tony at ako ang namamahala dito. Ang center na ito ay maaaring mag-accommodate ng humigit kumulang 80 tao bawat araw. May 10 banyo, air-conditioned na tulugan, 3 beses na pagkain, at may doktor tuwing Miyerkules. Tinaasan ko ng kilay. Saan nanggagaling ang budget? Ngumiti si Tony. Isang bahagi po ay mula sa gobyerno, isang bahagi ay mula sa pambansang programa ng Pag-asa, at isang bahagi ay mula sa mga Pilipino na nagdo-donate ng 10 pesos araw-araw sa pamamagitan ng Puso at Pag-asa app. Hindi ko namalayan. Natawa ako. 10 pesos? Tumango siya. Opo. Kung ang 80 milyong Pilipino ay magdo-donate ng 10 pesos araw-araw, madali po nating mapapakain ang lahat ng walang tirahan sa bansa. Tumahimik ako ng 3 segundo. Pagkatapos, ipinakita sa akin ni Tony ang center. Nakita ko ang isang malinis na kusina. May 2 tita na nagluluto ng sinigang na may isda. Ang amoy ay maasim at masarap. Nakita ko ang hiwalay na paliguan para sa lalaki at babae na may sabon, toothpaste at sipilyo na nakaayos. Nakita ko ang silid tulugan na may mga double-deck bed. Bawat isa ay may kulambo at personal na bentilador. Nakita ko ang isang sulat kamay na karatula ng mga bata sa harap ng silid tulugan sa 2 palapag. Salamat po sa mga kuya at ate para sa mainit na kama gabi-gabi. Salamat sa Amang Bayan para sa pagkain araw-araw. Walang malay kung kinunan ng litrato ang karatula. Dinala ako ni Tony sa 3 palapag. Iyon ay isang silid-aralan na may 10 computer at isang karatula, libreng vocational courses, pag-aayos ng tricycle, pagluluto, barbero. May isang lalaki na 60 taong gulang na naggugupit ng buhok ng isa pang walang tirahan. Tinanong ko siya, barbero po ba kayo? Tumawa siya. Hindi kuya.
Dati akong walang tirahan, natuto akong gumupit dito, at ngayon kumikita na ako ng 4,500 pesos araw-araw. Bumabalik ako para gupitan ang mga dating kasama ko tuwing Sabado. Natigilan ako. Nang gabing iyon, umalis ako sa center na may kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Hindi ito galit, hindi awa kundi pagkalito. Binuksan ko ang aking telepono at nakita ang isang email mula sa editorial board. Ethan, kailangan namin ng deadline bukas ng umaga. Kailangan namin ng mga larawan ng kaawa-awang walang tirahan. Gusto namin ng anggulo ng kawalang pag-asa. Tumingin ako sa paligid. Ang mga kalye ng Makati ay masikip sa mga taong naglalakad. Mahaba ang traffic, ngunit walang mukhang desperado. Nakita ko ang isang matandang lalaki na nagtitinda ng sampagita sa gilid ng kalsada. Lumapit ako at tinanong siya, "Naging walang tirahan po ba kayo, Manong?" Ngumiti siya. "Opo, anak. 10 taon na ang nakalipas. Pero ngayon may inuupahan na akong kwarto sa halagang 3,000 pesos at may trabaho akong nagtitinda ng sampagita araw-araw." Nagtanong pa ako, "Bakit po kayo nakangiti pa rin kahit dumanas kayo ng hirap?" Tumigil siya sa paghabi ng sampagita, tumingin sa akin ng may kislap sa mga mata. "Kasi po, walang nagiiwan dito, anak. Kahit ang mga estranghero na tulad ko, may umaabot pa rin ng tulong." Walang malay kong itinaas ang kamera at kinuha ang kanyang larawan. Ang larawan ay nagpakita ng mukha na puno ng kulubot, ngunit ang mga mata ay kumikinang na parang bata. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang aking laptop at tinipe ang pamagat ng artikulo na sinadya ko mula pa sa eroplano. Philippines, The Smiling Homeless, A Tragedy Behind the Tourist Facade. Ngunit nang i-scroll ko ang mga larawan na kinunan ko sa buong araw, binura ko ang pamagat na iyon. Dahan-dahan, tinipi ko ang bagong pamagat, bawat letra. Philippines, the country where even the homeless still smile. At pinindot ko ulit ang delete. Hindi ko pa alam kung ano ang isusulat. Alam ko lang na ang nakita ko ngayon ay gumugulo sa lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng 20 taon. At hindi ko pa alam na bukas ng umaga, ang aking pananaw sa mundo ay masisira ng daan-daang beses pa. Sa ikatlong umaga, nagising ako ng alas 10 ng umaga dahil sa tunog ng kampana ng simbahan na nagmumula sa malayo. Binuksan ko ang bintana ng aking kwarto sa Makati. Ang hangin sa umaga ay nagdala ng amoy ng insenso at lugaw mula sa kariton sa ibaba. Nagpasya akong hindi ako susulat ng kahit ano hanggat hindi ko nakikita ang buong katotohanan. Tumawag ako ng tricycle patungong Tondo. Sinabi sa akin ng lahat na kung gusto kong makita ang tunay na walang tirahan, kailangan kong pumunta sa komunidad ng Tondo. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang makipot na eskinita. Lumakad ako papasok sa daanan na yari sa kahoy na umaabot sa itaas ng isang kanal na itim at malapot. Ang amoy ng putik ay sumalubong sa aking ilong. Agad kong itinaas ang aking kamay upang takpan ang aking mukha. Ito na, naisip ko. Ito ang larawan na kailangan ko. Ngunit pagkatapos ng 50 metro lamang, napahinto ako. Ang komunidad sa ilalim ng flyover na nakita ko mula sa satellite photo kagabi ay naging isang makulay na nayon. Bawat bahay ay pininturahan ng asul, pink at dilaw na may mga nakasabit na bulaklak sa bakod. Mayroong kahoy na karatula na nakasulat sa spray paint, maliwanag. Proyektong Pabahay ng Pag-asa, Tondo, sa inisyatibo ng Amang Bayan. Pumasok ako na hindi makapaniwala. Sa loob ay may malawak na palaruan. May mga bata na naglalaro ng soccer gamit ang lumang plastik na bola, ngunit lahat sila ay tumatawa ng malakas. May isang tita na naglalagay ng puto at kakanin sa mga paper plate na ipinamimigay ng libre sa mga bata. Tinanong ko siya, "Dati po ba itong slum?" Ngumiti siya. "Opo, 10 taon na ang nakalipas. Binabaha kami taon-taon at maraming walang tirahan. Ngunit ang Amang Bayan, Father of the Nation, figurehead, ay nag-utos na itayo ang Pabahay ng Pag-asa para sa amin. Mayroon kaming sariling banyo, kuryente at tubig. Ngayon 800 pesos lang ang upa namin bawat buwan." Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa dulo ng komunidad. Nakakita ako ng isang malaking ginintuang karatula, Pansamantalang Silungan, Tondo. Bukas, 24 oras. DSWD katuwang ang Tala Foundation. Naglakad ako papasok. Mas malinis ito kaysa sa dorm ng estudyante na tinirhan ko noong college. May malamig na air-conditioned room, isang malaking TV na nagpapalabas ng teleserye, isang library corner, libreng kape at charging station.
At ang nakapagpaluha sa akin ay ang karatula na nagsasabing, ngayon may 10 kumpanya ang nagre-recruit dito. Simulang sweldo, 10,000 pesos. Nakita ko ang isang lalaki na nag-i-interview para sa isang malaking kumpanya ng logistic. Nakasuot siya ng malinis na inistasyong polo shirt at bagong slacks. Tinanong ko siya, dati po ba kayong walang tirahan? Tumango siya at ngumiti ng malawak. Opo kuya, 3 taon ako dito. Pero aalis na ako bukas at uupa na ng kuwarto sa labas. Lumingon ako sa babaeng staff sa tabi ko. Ilang tao po ang naninirahan dito? Ngumiti siya. Mga 4 na lang po. Noong nakaraang taon, umabot pa sa 200. Sinasabi namin, ang tala ay hindi pansamantalang tirahan, kundi 100 palabas. Hindi lang kami nagbibigay ng shelter, nagbibigay kami ng daan palabas. Umalis ako na nanginginig ang mga binti. Binuksan ko ang aking telepono. Ang UN report ng 2023 ay malinaw na nagsasabing ang Pilipinas ay ang tanging umuunlad na bansa sa mundo na walang permanenteng walang tirahan na natutulog sa kalye. Tumayo ako ng tahimik sa harap ng eskinita ng Tondo. Ang hangin ay nagdala ng tawa ng mga bata. Itinaas ko ang aking kamera, ngunit hindi upang maghanap ng kalungkutan, kinuha ko ito upang magtala. Nang hapong iyon, bumalik ako sa aking hotel. Binuksan ko ang aking laptop at tinitigan ang blanko na screen sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos, nagsimula akong mag-type. Binura ko ang lahat ng lumang pamagat ng artikulo at dahan-dahang tinipe ang bago, nanginginig ang mga kamay. Gumugol ako ng 20 taon sa pagsusulat tungkol sa mga walang tirahan sa buong mundo. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng lugar kung saan walang gustong tawagin akong walang tirahan dahil dito, kahit ang mga dating wala ng tahanan, ay may pwesto pa rin sa lipunan. Nagpadala ako ng isang maikling email sa editorial board. Hihingi po ako ng extension sa deadline. Hindi pa ako handa na isulat ang artikulo na pinlano ko dahil ang nakikita ko ay unti-unting pumapatay sa aking mga lumang paniniwala. Isinara ko ang aking laptop, binuksan ang bintana at tiningnan ang kalangitan ng Maynila na nagbabago mula sa orange patungong dark purple. Alam ko na ang 3 araw na ito ay simula pa lamang at sa susunod na 7 araw, ang Pilipinas ay magpipilit sa akin na itapon ang lahat ng pinaniniwalaan ko at magsimulang muli. Dahan-dahan kong ininom ang aking malamig na tubig at ngumiti ng hindi ko namamalayan. Ito ang unang beses sa loob ng 20 taon na ngumiti ako nang walang humihingi sa akin. Kinabukasan, maaga akong nagising na may kakaibang pakiramdam tulad ng isang taong kagigising lang mula sa isang 20 taong bangungot at natagpuan ang sarili sa isang ganap na naiibang mundo. Binuksan ko ang aking telepono at nakita ang isa pang email mula sa editorial board. Ang headline ay malaki, pula. Urgent, where is the story? Sumagot ako ng maikli. Naghahanap pa po ako ng kabutihan. Ipadadala ko sa lalong madaling panahon. At pinatay ko ang telepono. Nagpasya akong hindi ako susulat ng kahit ano ngayon. Makikinig lang ako. Tumawag ako ng taxi patungo sa Liwasang Pagkakaisa, isang lugar na malapit sa mga lumang pader ng Intramuros. Nabasa ko sa mga lumang datos na sa ilalim ng mga pader na iyon, dating tumutuloy ang libu-libong walang tirahan. Inaasahan kong makakita ng kalunos-lunos na tanawin. Ngunit nang makarating ako, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang lugar ay naging isang malaking pampublikong parke, na may luntiang damuhan, mga fountain na sumasayaw at isang panlabas na gym. May malaking ginintuang karatula na nakasulat, Liwasang Pagkakaisa at Hardin ng Pagbabalik Loob sa proyektong Pag-asa ng Amang Bayan. Lumapit ako. Nakakita ako ng isang matandang lalaki na nagdidilig ng mga halaman, nakasuot ng dilaw na t-shirt na may logo ng pambansang araw. Nagmano ako at nagtanong, Manong, dito po ba dati ang maraming walang tirahan? Ngumiti siya. Opo anak. Punong-puno dito noon. Pero noong 2019, nagkaroon ng proyektong pagbabalik loob na iyan. Ginawa itong parke at tinulungan ng mga foundation na ilipat ang lahat sa pabahay ng Pag-asa. May trabaho na sila at ID. Nagtanong pa ako, at wala nang bumalik para matulog sa kalye? Tumawa ng mahina si Manong. Wala na anak, kasi may bahay na sila, di ba? May bahay, may trabaho, may kapitbahay na nagbabantay. Umalis ako sa parke na may malakas na tibok ng puso. Pauwi, nakita ko ang isang bus stop na nakasulat, Route 509, DSWDQ, C. Integrated Center for the Homeless. Libre araw-araw. Agad akong sumakay.
Ang bus ay malinis, malamig ang aircon, at may TV na nagpapalabas ng OPM, folk music. Ang driver ay nagmano sa akin at ngumiti ng malawak. Komportable po kayo, kuya? Dumating ako sa center sa Quezon City ng 2 p.m. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan ko, isang 5 na lamang palapag na puting gusali na may hardin at basketball court. Ang karatula sa harap ng pinto ay nagsasabing DSWDQ C, Integrated Center for Holistic Development, katuwang ang Puso at Pag-asa Foundation. Pumasok ako. Nakakita ako ng isang babaeng staff na nagbibigay ng queue number sa mga bagong dating. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa nila dito. Ngumiti siya at dinala ako sa bawat palapag. First floor, reception, plus hot showers, plus libreng tubig, plus coffee corner. Second floor, air-conditioned dorms. Hiwalay sa lalaki at babae, may sariling locker. Third floor, vocational training. Fourth floor, psychotherapy at libreng mental health clinic. Fifth floor, rooftop garden. Tinanong ko siya, saan po nanggagaling ang lahat ng pondo? Sumagot siya agad. 3 bahagi po. 1 mula sa city government, 2 mula sa donasyon ng publiko, 3 mula sa pambansang pondo ng Pag-asa na inilalabas taon-taon. Nang gabing iyon, nakipag-usap ako kay Kuya Ray. Isang dating walang tirahan na ngayon ay regular na staff ng center. Sinabi ni Kuya Ray, nakaadik ako noon at natulog ako sa ilalim ng tulay ng 3 taon. Pero dito, hindi nila ako hinusgahan. Binigyan nila ako ng pagkakataon na mag-quit. Natuto akong mag-repair ng motorsiklo. Ngayon, ako ang trainer ng mga bagong dating. May sweldo akong 20,000, may SSS at may inuupahan na akong kwarto. Tinanong ko siya, bakit po kayo laging nakangiti? Tumawa si Kuya Ray. Kasi po, akala ko tapos na ang buhay ko. Pero hindi pala ganoon ang tingin sa akin ng Pilipinas. Tumahimik ako ng matagal. Bago ako umalis, inabot sa akin ni Kuya Ray ang isang maliit na card. Sa harap ay nakasulat, maaari ka ring maging bahagi ng himala. Sa likod ay may QR code. Nang i-scan ko, lumabas ang Puso at Pag-asa app at ang mensahe, mag-donate ng 10 pesos araw-araw, katumbas ng 1 pagkain para sa isang taong pauwi na. Agad akong nag-scan at nag-set up ng automatic donation na 300 pesos bawat buwan. Nang gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop, ngunit hindi ako nagsulat ng artikulo, nagsulat ako ng resignation letter sa big editor. Humihingi po ako ng paumanhin na hindi ko maipapadala ang artikulo na inutusan ninyo. Nakita ko na ang pinaniniwalaan ko sa loob ng 20 taon ay mali. Hindi ko na maisusulat ang kalunos-lunos na kuwento ng mga walang tirahan sa Pilipinas dahil walang sinuman dito ang kalunos-lunos. Pinindot ko ang send at umiyak ako mag-isa sa aking kuwarto sa Makati. Ito ang unang beses sa buhay ko na umiyak ako dahil sa kaligayahan ng iba. Hindi ko pa alam na bukas, makakaharap ko ang isang mas malaking himala. Sa ika-5 umaga, nakatanggap ako ng text message mula kay Kuya Ray. Ethan, samahan mo ako. Tingnan natin ang totoong tao. Sumagot ako agad. Handa ako. 10 a.m. Ang lumang motorsiklo ni Kuya Ray ay naghihintay sa harap ng aking hotel. Sumakay ako nang hindi nagtatanong kung saan kami pupunta. Lumabas kami sa Makati, patungo sa hilagang labas ng lungsod, dumaan sa luntiang bukirin at maliliit na simbahan kung saan naglalaro ang mga bata. Sa huli, huminto kami sa harap ng isang malaking puting gate na bakal na may karatula, Bahay Pag-ibig ni San Pedro, Rehabilitation Center para sa mga batang lalaki, Pampanga. Ngumiti si Kuya Ray. Dito po ako tumira noong 16 ako. Sumunod ako sa kanya nang walang salita. Sa loob ay malawak, tulad ng isang maliit na universidad. May totoong football field, swimming pool, paaralan, at air-conditioned na dorm. May mga batang lalaki na may edad 12,018 na naglalaro sa field. Lahat sila ay nakasuot ng malinis na uniforme, maikli ang gupit. Ang direktor ng center, si Manong Jose, isang lalaki na 60 taong gulang, ay nakangiti at sinalubong kami. Maligayang pagdating po, kuya. Ako si Manong Jose, isa akong unang henerasyon ng Bahay Pag-ibig. Ngayon, ako ang nag-aalaga sa mga nakababata. Agad akong nagtanong, ang mga bata po ba dito ay may nagawang mali o dating walang tirahan? Tumango si Manong Jose. Pareho po. Ang ilan ay naadik, ang ilan ay inabandona, ang ilan ay dating pulubi. Ngunit dito, hindi namin sila tinatawag na batang may problema. Tinatawag namin silang mga batang nag-aaral maging Pilipino
at dinala ako ni Manong Jose sa paligid. Nakita ko ang computer lab na may 40 bagong computer. Nakita ko ang chicken farm na may libu-libong manok. Ang mga bata ay masayang nagpapakain ng manok. Nakita ko ang pabrika ng furniture kung saan ang mga bata ay naglilinis ng kahoy at ipinagbibili sa mga department store. Nakita ko ang music room na may kumpletong set ng instrumento. Ang mga bata ay nagpa-practice para sa isang national band competition. Sinabi sa akin ni Manong Jose na lahat ng nandito ay libre at binibigyan pa sila ng 3,000 pesos na allowance bawat buwan. Pagkatapos ng high school, tinutulungan namin silang makahanap ng scholarship sa kolehiyo o trabaho sa aming 98% na success rate. Nagtanong ako, bakit po ganoon na lang ang ngiti ng mga bata? Huminto si Manong Jose, tumingin sa akin, kumikinang ang kanyang mga mata. Kasi po, nalaman nila sa unang pagkakataon sa kanilang buhay na kahit wala silang magulang, may nagmamahal sa kanila na parang anak. Kahit gaano pa kasama ang kanilang mga pagkakamali, may naniniwala pa rin na kaya nilang magbago. Iyon po ang dahilan kung bakit nakangiti ang mga batang Pilipino kahit wala silang anuman. Matagal akong natigilan. Nang hapong iyon, nakipag-usap ako sa isang batang lalaki na nagngangalang Nong Bukal, 15 taong gulang. Ang kanyang mukha ay matalas, ngunit ang kanyang kaliwang mata ay bulag dahil sa pambubugbog ng kanyang stepfather noong bata pa siya. Sinabi sa akin ni Nong Bukal, dati akong namamalimos sa harap ng mall ng 3 taon, pero hindi ako inaresto ng pulis. Dinala nila ako dito. Noong una, akala ko bubugbugin ako, pero niyakap ako ng ate at sinabi, ayos lang anak. Mula ngayon, ako na ang bago mong nanay. Umiyak ako buong gabi pero sa unang pagkakataon, umiyak ako dahil sa kaligayahan. Tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang maging. Ngumiti si Nong Bukal ng malawak, kumikinang ang kanyang mga ngipin. Gusto ko pong maging pulis. Gusto kong ihatid ang ibang mga bata pa uwi tulad ng ginawa nila sa akin. Nang gabing iyon, bumalik ako sa Maynila na may mabigat na puso, ngunit ito ay isang kabigatan na puno. Binuksan ko ang aking laptop. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagsulat ng resignation letter. Nagsulat ako ng 5 pahinang email sa Big Editor. Ang headline, personal, na hinihiling na baguhin ang pamagat ng artikulo. Ang nilalaman ay nagsimula sa isang pangungusap. Sa loob ng 11 taon na pagsusulat ko tungkol sa mga walang tirahan, palagi kong inakala na ang luha ang katotohanan. Ngunit nalaman ko sa Pilipinas na, minsan, ang ngiti ang pinakamalalim na katotohanan. Ikinabit ko ang otintong larawan ng mga bata sa bahay pag-ibig. 10 minuto ang lumipas, nakatanggap ako ng reply mula sa Big Editor. Ethan, hindi pa kami nakakita ng ganito mula sa iyo. Ipadala mo na. Ilalagay namin ito sa front page. Ngumiti ako habang umiiyak. Ngunit hindi ko pa alam na sa susunod na 4 na araw, ang Pilipinas ay magpapaluha sa akin ng daan-daang beses pa dahil malapit ko nang makita ang isang taong nakangiti kahit kagigising lang mula sa isang trahedya kaninang madaling araw. Sa ika-6 na umaga, nagising ako dahil sa sunod-sunod na tunog ng notification. Nagising ako at nakita ko ang aking telepono na nagpapakita ng breaking news sa pula. PNR train na may Maynila-Legazpi route na derail sa Laguna. 4:40 AM. Paunang, bilang ng namatay, 46. Sugatan, mahigit 300. Emergency state ipinahayag. Tumalon ako at nagmadali, nagbihis, at tumawag ng taxi patungo sa lugar ng aksidente. Ang nasa isip ko ay mga larawan ng tumaob na tren, mga umiiyak na tao, dugo at kawalang pag-asa. Ito na, naisip ko. Ito ang larawan na hinihintay ng mundo mula sa Pilipinas. Dumating ako sa lugar ng 10 AM. 6 na asul at puting bagon ang nakahandusay sa gitna ng bukirin. Ngunit ang nasa paligid ng tren ay hindi kaguluhan, hindi tulad ng nakita ko sa mga katulad na insidente sa India o Mexico. Ang lahat ay nakakatakot na maayos. Mayroong isang linya ng higit sa 50 ambulansya, ngunit walang ingay. May libu-libong sundalo at voluntaryo na nagtutulungan upang buhatin ang mga stretcher, ngunit lahat sila ay mabilis at tahimik. May 10 mesa para sa pagpaparehistro ng mga nakaligtas, na gumagamit ng tablet para sa pag-check-in sa loob ng 30 segundo. May mga drone na lumilipad upang maghanap ng mga nakulong, ngunit walang sumisigaw ng malakas. Lumapit ako. Nakakita ako ng isang batang nurse
na nagtatali ng benda sa binti ng isang matandang lalaki. Nakangiti siya sa pasyente habang nagsasalita ng mahina, "Huwag po kayong matakot, Lolo. May magaling na doktor na tatahin ito para maging maganda." Ngumiti ang pasyente, kahit na maputla ang mukha. "Salamat, anak. Hindi ako natatakot. Maraming Pilipino ang nandito." Pagkatapos, nakita ko ang isang grupo ng 10+ high school students na nagbibigay ng inuming tubig at puto sa mga kamag-anak ng mga namatay. Isang bata ang nag-abot ng puto sa isang nanay na umiiyak habang humihikbi at nagsabi, "Kumain na po muna kayo, nanay. Nagugutom na po siguro ang anak ninyo." Tumigil sa pag-iyak ang nanay na iyon, tumawa at niyakap ng mahigpit ang bata. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa pansamantalang command center. May karatula na nakasulat, Crisis Assistance Center ng PNR Derailment, sa pag-oorganisa ng opisina ng Pangulo. Nakita ko ang isang mataas na opisyal na nagmi-meeting sa pamamagitan ng video call kasama ang isang pambansang pinuno. Ang boses mula sa speaker ay malinaw, "Tulungan ang lahat na parang sarili nating kamag-anak, mahirap man o mayaman, anuman ang lahi, para makauwi sila." Pinakinggan ko hanggang sa matapos at lumapit sa isang voluntaryo. Tinanong ko, "Bakit walang sumisigaw? Bakit walang nagagalit?" Ngumiti ng mahinahon ang binata. "Nalulungkot po tayong lahat, kuya. Pero kung mag-iingay tayo, lalo pong matatakot ang mga sugatan. Kailangan nating ngumiti para makita nila na may pag-asa pa." Bago mag 3 p.m., nakipag-usap ako kay Aling Lita, isang nakaligtas na kagagaling lang sa field hospital. Sinabi niya na naipit siya sa ilalim ng bagon ng 3 oras. Ngunit ang nagpanatili sa kanya ay ang boses ng isang tao sa labas na umaawit ng kundiman, ompong sa mga nasa loob. Inawit niya. Malamig, malamig na sa puso. Kaya naramdaman ko na may nag-iisip pa rin sa akin, kaya nagkaroon ako ng lakas na kumapit sa bintana hanggang sa dumating ang mga opisyal para tumulong. Nagtapos si Aling Lita at ngumiti ng malawak sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng hiwa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nagtanong ako, "Hindi po ba kayo galit?" Ngumiti si Aling Lita. "Anak, ano ang babalik kung magagalit ako? Pero kung ngingiti ako, at least magkasama pa tayo ngayon." Umalis ako sa lugar ng aksidente nang lumubog ang araw. Ang kulay kahel na langit ay sumasalamin sa bukirin na nabasa ng ulan. Itinaas ko ang aking kamera at kinuha ang huling larawan ng araw. Libu-libong tao ang nagtaas ng kanilang kamay sa pagitan ng bukid na nagpaalam sa paglubog ng araw, dahan-dahan. Salamat po at nakaligtas tayo ng isa pang araw. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking kuwarto. Binuksan ko ang aking laptop at tinipe ang bagong pamagat ng artikulo sa ika-4 na pagkakataon. Ang araw na na-derail ang tren at ang Pilipinas ay hindi na-derail sa pagkatao. Nagsulat ako hanggang 3 a.m. Nagsulat ako tungkol sa sandali na nakita ko ang nurse na ngumiti sa pasyente, tungkol sa high school student na nagbigay ng puto kasabay ng pag-alo, tungkol kay Aling Lita na ngumiti kahit kagigising lang mula sa isang trahedya. 4 a.m. Pinindot ko ang send. 5 minuto ang lumipas. Nakatanggap ako ng tawag mula sa big editor. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ethan, ito ang pinakamahusay na artikulo na isinulat mo. Ilalagay namin ito sa front page bukas ng umaga at sigurado akong mananalo ka ng Pulitzer." Sumagot ako ng mahina. "Hindi ko po kailangan ng award. Gusto ko lang makita ng mundo na may mga bansa na kayang panatilihin ang sangkatauhan kahit gumuho ang lahat." Ibinalik ko ang telepono at umiyak ng tahimik, mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, ngumingiti ako dahil alam ko na ngayon na ito ang araw na tinuruan ako ng Pilipinas na ang ngiti ay hindi pagpapanggap, kundi isang paraan upang sabihin sa mundo na hindi tayo papayag na manalo ang pagdurusa. Bukas, makikita ko ang isang bagay na magpapaluhod sa akin sa gitna ng kalsada. Sa ika-7 umaga, nagising ako dahil sa malakas na katok sa pinto. Bumangon ako at binuksan ito. Isang staff ng hotel ang nag-abot sa akin ng telepono. "May tumawag po mula sa New York, kuya." Sabi, urgent daw po. Kinuha ko ang telepono. Ang boses ng big editor ay malakas. "Ethan, anong katangahan ang ginawa mo? Ang istorya mo kagabi ay na-share ng 6 milyon pero ngayon may iba pang sumasabog." Ang isang sikat na French news site ay nag-post ng artikulo na may pamagat na "American journalist paid by Malacanang Palace to whitewash homeless crisis."
May larawan ka na kumakain kasama ang staff ng Puso at Pag-asa Foundation at ang larawan mo na tumatanggap ng QR code para sa donasyon. Inaakusahan ka na tumanggap ng suhol mula sa opisina ng Pangulo para magsulat ng magagandang balita na tigilan ako. Hindi ako tumanggap ng kahit isang peso, ngunit ang mga larawan ay nagpapatunay ng akusasyon. Ethan, ang Board of Directors ay may emergency meeting. Inutusan akong sabihin sa iyo na sa loob ng 12 oras, kung hindi mo mapapatunayan na lahat ng ito ay totoo at hindi ka tumanggap ng pera, masuspindi ka ng walang katiyakan at baka kasuhan ka pa ng libel ng gobyerno ng Pilipinas. Ibinalik ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga binti. Binuksan ko ang aking laptop. Ang pangalan ko ay number 1 sa World Trend. Paid by Malacanang, Ethan Carter Corrupt. May naghukay ng aking lumang kasaysayan na minsan akong sumulat tungkol sa korupsyon sa Pilipinas. Napaupo ako sa sahig. Ang lahat ng binuo ko sa loob ng 30 taon ang aking reputasyon, mga award, ang aking pamilya na ipinagmamalaki ako ay guguho sa isang iglap. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang aking asawa sa New York. Sinagot niya ng umiiyak, Ethan, ang anak natin ay inasar ng mga kaibigan niya sa paaralan na ang tatay niya ay tumanggap ng suhol mula sa pamilya ng palasyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na tumatanggap ka ng pera mula sa royal family ng Pilipinas? Umiyak ako sa unang pagkakataon sa harap ng ibang tao. Hindi ko ginawa, I swear. Ibinaba ko ang telepono at yumakap sa aking mga tuhod sa madilim na kwarto ng datong oras. 3 p.m. Nagpasya ako. Hindi ako tatakas. Pupunta ako upang patunayan ang katotohanan sa mundo. Tumawag ako ng taxi patungo sa Malacanang Palace. Sa harap ng gate, may mga foreign journalist na naghihintay. Sabay-sabay silang lumingon sa akin. Naglakad ako sa gitna at sumigaw sa Ingles, I challenge every accusation. Kung tumanggap ako ng kahit isang peso, luluhod ako at hihingi ng tawad sa buong mundo dito mismo. Ngunit kung hindi, hinihiling ko sa inyo na tingnan ang katotohanan sa inyong sariling mga mata. At lumuhod ako sa gitna ng kalsada sa harap ng Malacanang. Inalis ko ang aking jacket, naiwan ang aking t-shirt. Nagtaas ako ng karatula na sulat kamay. I have received 0 peso from Anyon. Come check my bank account live right now. Wala pang 5 minuto, isang puting van mula sa opisina ng Pangulo ang huminto. Isang lalaking nakasuot ng gray na suit ang bumaba, nagmano sa akin at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. Nalaman na po ng pambansang pinuno ang tungkol dito. Ang kanyang utos, huwag kaming ipagtanggol, sabihin lang ang katotohanan. At inutusan niya kaming buksan ang lahat ng donation account para ma-audit ng media. Pagkatapos, may isa pang sasakyan na huminto mula sa Bank of the Philippines. Isang empleyado ang bumaba, nagdala ng laptop at binuksan ang aking personal na bank account para makita ng lahat sa isang malaking screen na nakalagay sa harap ng Malacanang. Ang mga transaksyon sa loob ng 10 araw sa Pilipinas, gastos sa kwarto, taxi, pagkain. Walang malaking halaga, walang transfer mula sa ahensya ng gobyerno o palasyo. Ang tanging transaksyon palabas ay ang 300 pesos na idinonate ko sa Puso at Pag-asa app bawat buwan. Tahimik ang lahat ng journalist. Ako ay nakaluhod pa rin, walang tigil sa pag-iyak. At pagkatapos, narinig ko ang palakpakan. Dahan-dahan itong nagsimula sa mga Pilipinong nanonood sa paligid at kumalat sa mga foreign journalist. Isang journalist mula sa CNN ang lumapit at inabot sa akin ang mikropono. Bakit ninyo nagawa ito? Tumingin ako sa kamera at nagsalita ng nanginginig ang boses dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Nakakita ako ng isang bansa na ipinagtatanggol ang katotohanan gamit ang sarili nitong dignidad, hindi pera. At handa akong isakripisyo ang lahat para ipagtanggol ang katotohanang iyon. Nang hapong iyon, nagbago ang mga headlines sa buong mundo. Mula sa Paid by Malacanang naging Journalist for Truth at Philippine Smiles Again. Bumalik ako sa aking kwarto ng 9 p.m. Nahiga ako nang nakasuot pa ng damit. Akala ko, maayos na ang lahat. Ngunit hindi ko pa alam na ngayong gabi. Makikita ko ang isang bagay na magpapabangon sa akin muli. At sa pagkakataong ito, hindi para sa sarili ko, kundi para sa isang bata na mamamatay dahil walang naniniwala na siya ay may halaga pa para mabuhay. Nang gabing iyon, 2:30 a.m., nanginginig muli ang aking telepono. Isang text message mula kay Kuya Ray. Kuya Ethan, bilisan mo.
May bata na namamatay sa Philippine General Hospital. Siya ay isang walang tirahan, walang ID, walang insurance. Humihingi ang ospital ng 300,000 pesos na deposito bago ang operasyon, ngunit walang nangangahas na magbayad para sa isang batang walang pagkakakilanlan. Tumalon ako at tumawag agad ng taxi. Dumating ako sa PGH ng 3:20 AM, ICU ng mga bata sa 8th floor. Ang batang lalaki, sinong bukal, 12 taong gulang ay maliit at payat. Nakita siya na walang malay sa ilalim ng MacArthur Bridge. Sinabi ng doktor na ang kanyang bituka ay may rupture dahil sa matinding impeksiyon. Kailangan ng emergency operation sa loob ng 4 na oras, kung hindi mamamatay siya. Ngunit dahil walang ID, nakalista siya bilang patient with no identity. Kailangang magbayad muna ng cash. Ang mga nurse ay nakatayo, nakayuko, umiiyak. Gusto po naming tumulong kuya, pero malinaw po ang patakaran. Nanginginig kong nagtanong, magkano po? 290,000 pesos po. Agad kong binuksan ang aking banking app. Ang balanse ko ay 100,000 pesos ang ipon ko para sa pag-aaral ng aking anak sa kolehiyo. Agad kong itinext ang Kuya Ray. Kuya, magkano ang mayroon ka? Ipadala mo na. Nagpadala si Kuya Ray ng 70,000 pesos. Kulang pa ng 120,000 pesos. Tumakbo ako palabas ng ICU, sumisigaw. Sino po ang nandito? Kulang pa po ng 120,000 pesos. Mamamatay ang batang ito. Wala pang 10 minuto, ang mga nurse, doktor, janitor, security guard, at maging ang mga kamag-anak ng mga pasyente na dumadaan ay nagsimulang kunin ang kanilang telepono at iscan ang QR code na itinaas ko. Ang aking screen ay sunod-sunod na nag-notify. Received 1,000 pesos from a janitor on 7th floor. Received 500 pesos from a guard. Received 10,000 pesos from the surgeon na kagagaling lang sa duty. Received 200 pesos from the kwek-kwek vendor sa emergency room. 3.5 minuto. Kumpleto na ang halaga. Napaluhod ako sa harap ng ICU, umiiyak na parang bata. Tumakbo ang nurse at nagsabi, "Pwede na po." 4 na oras ang lumipas. Lumabas ang doktor, nagtanggal ng maskara, at nagmano sa akin. Ligtas na po ang bata. Maayos na ang tahi ng bituka. Mababawasan ang impeksiyon, makakauwi na sa loob ng 3 araw. Napaluhod ako sa sahig muli, ngunit sa pagkakataong ito, may nag-abot ng kamay upang tulungan akong tumayo. Si Kuya Ray, ang nurse, ang lolo guard. Lahat sila ay nakangiti habang umiiyak. Tumingin ako sa paligid at nakita ang humigit kumulang 100 ordinaryong Pilipino na hindi man lang kilala si Nong Bukal, ngunit handang magbigay ng kaunting pera upang hindi mamatay ang isang bata dahil lang sa wala siyang pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, naunawaan ko kung bakit nakangiti ang mga Pilipino kahit wala silang anuman. Dahil dito, walang sinuman ang talagang iniiwan. Kinuha ko ang aking telepono, kumuha ng maikling video sa harap ng ICU at nag-post nito sa lahat ng platform na mayroon ako. Isang pangungusap lang, I came to the Philippines looking for misery. Instead, I found the richest country in the world, rich in humanity. Ang video na iyon ay na-share ng 90 milyong beses sa loob ng 4 na oras. Philippines saves one life tonight ang #1 world trend. At iyon ang huli kong desisyon sa buhay. Sa 8 umaga, umalis ako sa PGH ng 8 AM. Natutulog pa rin si Nong Bukal, ang kanyang mukha ay may kulay na. Hinalikan ko ang kanyang noo at bumulong. Hindi ako papayag na mamatay pa ang ibang bata ng ganito. Agad akong tumawag ng taxi patungo sa NAIA, ngunit hindi para bumalik sa New York. Bumili ako ng one-way ticket patungong Cebu. Sa eroplano, binuksan ko ang aking laptop sa huling pagkakataon bago lumapag. Nagsulat ako ng isang email na ipinadala ko sa lahat ng kilala ko sa mundo ng politika at media sa Amerika. Ang headline, "Magpapatuloy ako sa Pilipinas at kailangan ko ang tulong ninyo." Ang nilalaman, magsisimula ako ng isang bagong foundation na tinatawag na Ngiti at Pagbabalik Foundation. Ang tanging layunin, bigyan ng ID ang huling walang tirahan na batang Pilipino bago ang 2030. Kailangan ko ng 10 milyon na startup fund, hindi para sa akin, kundi para sa libu-libong bata na wala pa ring pagkakakilanlan. Kung naniniwala kayo sa nakita ko sa loob ng 7 araw, mangyaring mag-transfer ng pera sa account sa ibaba. Ili-livestream ko ang bawat peso na ginagamit. At hindi ako babalik sa Amerika hanggat hindi ito tapos. Ikinabit ko ang aking bagong bank account number sa Philippine National Bank. Lumapag ang eroplano sa Cebu ng 10 AM.
Binuksan ko ang aking telepono. Ang balanse ay 10.7 milyon mula sa 38,472 na tao sa buong mundo. May isang mensahe mula sa aking anak. Daddy, I'm so proud of you. Lilipat po kami sa Pilipinas. Gusto ko ring tumulong. Umiyak ako sa gitna ng Cebu International Airport. Nang hapong iyon, pumunta ako sa bahay ni nanay, isang orphanage sa Cebu. Pumirma ako ng lease contract para sa 50 hektarya ng lupa sa tabi nito at nagsimulang itayo ang unang Bucal Center. Layunin, i-accommodate ang 500 walang tirahan na bata. May paaralan, maliit na ospital, farm, at isang patakaran lamang. Walang bata dito ang matatawag na walang pagkakakilanlan muli. Nang gabing iyon, nag-livestream ako sa unang pagkakataon bilang foundation, nakatayo sa gitna ng bukirin sa Cebu. Ang langit ay ginintuan. Magandang gabi po. Ako si Ethan Carter, ang taong dating nag-iisip na alam niya ang lahat tungkol sa pagdurusa. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na ang pagdurusa ay hindi ang kawalan ng tahanan, kundi ang kawalan ng sinuman na tumitingin sa atin na karapat-dapat sa tahanan. Pormal akong nag-resign sa New York Times at lumipat dito ng permanente. Mananatili ako dito hanggat hindi pa nabibigyan ng ID ang bawat bata, may paaralan, at may tumatawag sa kanila na anak. Dahan-dahan akong nagmano sa kamera. Salamat Pilipinas sa pagbabalik mo sa akin bilang isang tao. Ang livestream ay pinanood ng 4 milyong tao ng sabay-sabay at ang donasyon ay umabot sa 47 milyon sa isang gabi, isang taon ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng Bucal Center sa Cebu, isang magandang puting gusali sa gitna ng luntiang bukirin. May 512 na bata na tumatakbo, tumatawa ng malakas. Sinong Bucal, ang batang halos mamatay ng gabing iyon, ay lumapit at hinawakan ang aking kamay. Siya ay 13 na, malusog, at kakatapos lang ilabas ang kanyang unang ID noong nakaraang buwan. Ngumiti siya ng malawak sa akin at nagsalita ng mahina. Kuya Ethan, gusto ko pong palitan ang pangalan ko. Gusto ko pong maging Bucal Smile kasi tinuruan mo ako na pwedeng ngumiti kahit wala akong anuman. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa tabi namin, may isang malaking marmol na plake na nakasulat sa ginintuang letra, Bucal Center No. 1. Itinatag ni Ethan Carter at ng 80 milyong Pilipino na nag-donate ng 10 pesos araw-araw. Sa ilalim ng plake ay may maikling pangungusap na isinulat ko. Ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi sinusukat sa matatayog na gusali o GDP, kundi sa kung tayo ba ay nagawa nating ngumiti ang huling bata. Nang hapong iyon, naglakad ako palabas sa gitna ng bukirin. Ang araw ay lumulubog. Dahan-dahan akong nagmano sa kalangitan at nagsalita sa aking sarili sa huling pagkakataon. Pumunta ako dito upang maghanap ng pagdurusa, ngunit ibinalik ako ng Pilipinas sa aking tahanan ng may ngiti. At tinuruan ako na ang tunay na ngiti ay nagmumula sa isang lugar kung saan walang sinuman ang iniiwan. Salamat sa pagpapaalam sa akin na ang pinakadakilang bansa sa mundo ay ang bansa na nagpapangiti kahit sa mga taong dating wala ng anuman para sa kinabukasan. Lumingon ako at nakita ang higit sa 500 bata na sabay-sabay na umaawit ng kundiman. Ngumiti ako habang umiiyak at alam ko kaagad na ito na ang aking bagong tahanan magpakailanman.